DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Eksakto, en punto. Section 5. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. Araw ngayon ng Martes, March 24, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Australia nagbukas na scholarship applications para sa mga Pinoy para sa taon 2027. PCSO dadalhin sa Batanes ang makabagong ultra-portable AI X-ray technology na dumaan sa pagsusuri ng NASA. Higit 400 gasolinahan sa bansa pansamantalang nagsara sa gitna ng patuloy na big-time oil price hike. Malacanang iginiit na walang oil crisis kahit umabot na sa halos 130 ang kada litro ng diesel. Dalagitan na ilang araw nang nawawala, natagpo ang patay malapit sa kanilang bahay sa Pasig City. At magkaibigang nahulog mula sa 16th floor ng isang kondo sa Tagaytay City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. unahin na natin, kumbatyero, si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Dahil baka maiwan siya ng aeroplano. Commissioner, magandang morning. Si Katunying po at saka si Kay Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry. Sa ating mga kababayan, good morning din po. Opo, gusto lang po naming malaman kung may mga dumarating pa po ba ng mga imported na fuel, petroleum products mula sa abroad, ayon po sa inyong record? Po, kung pagbabasihan po natin yung dami ng mga pumasok, normal nga po Actually, kung ibabase po natin pumasok mula January 1 hanggang nitong March 20, official report po sa amin. Opo. Ang pumasok po ay pagsasama-samahin po natin iba't ibang klase po, diesel, gasolina, lahat po, aviation gas, LPG, kerosene, 4 million, mahigit po, 4,035,143 metric tons. Mm-hmm. Ito po ay mas malaki po ng 315,833 Metric tons. kung kukumpara po sa pumasok sa parehong panahon ng isang taon po. Anong petsa po ito? Commissioner? January 1 po ng taon na to hanggang March 20. Hanggang nung Biyernes lang. Ilang araw lang po nakaliwan. Oo. Ibig sabihin, yung pong volume mismo, normal, mas marami pa nga po. Mas marami pa. Sa last year, ano? Oo. Ang umaangat po yung presyo, Kung tutusin, hindi pa ho dapat umangat yung presyo natin. Kaya tama naman po, wala ho tayong crisis. Pagdating po sa volume po, sa ngayon, Sa supply? Sa supply po. Normal po yung volume natin. Of course, tingnan mo natin mga susunod na araw at nakabantay naman po ang BOC, araw-araw po kaming naka-observa at nagre-report po sa amin ang lahat ng aking mga tauhan. Bukod ho dyan sa mula nung hanggang Friday, March 20, na nakadaong na dyan ang mga pumasok na dyan, meron pa ho, yan ba may mga coordination na paparating pa lang? Meron ho bang gano'n na paparating pa lang ay naka-coordinate na sa inyo at kung meron man gaano karami? Sa mata po ng BOC, nalalaman lang po namin pag nag-file na po sila ng entry ho nila. No? Mm-hmm. So, yun lang po ang kaya naming alamin. Subalit sa Department of Energy,
Meron po silang ibang mga pag-uulat doon na nalalaman ho nila yung mga pag-order po, yun ang pagkakaano po. Pero sa amin po, once na nag-file pa lang po, nalalaman na ho, doon pa lang ho namin malalaman. Oho. Dito ho sa record ninyo, yung mas mataas ka ninyo ng 315,000 metric tons versus the same period last year. Kailan ho pumasok yung Mga 8% po yun. 8%? Kailan ho pumasok yung mas marami na yun? Yun ba yung nangyari na before February 28 kung kailan umatake ang US Israel sa Iran? Hindi naman po. Normal pacing mo sila. Kasi ganito po yan eh. Mga nanggagaling po, halimbawa, dyan sa Middle East na mga order. Give or take mga 20 days po yan eh, bago makarating po sa bansa po natin. Although usually, yung iba patungo muna ng refinery sila tsaka po nila dyan sa either sa Singapore, sa Thailand, sa Taiwan, mga ganyan po sila. So, normal po yun. May mga nakalabas na po sa Middle East. So normal po yung dating ho natin ngayon talaga. So in other words, Kampo, yung nabanggit nyo kanina, in so far as supply is concerned, no problem tayo kung titingnan ninyo yung volume ng dumating. Tama po. Kasi mas maangat pa nga ho ito sa kumpara sa isang taon po. Mas marami pa nga ho pumasok. Eh di, ang laki din ang kita ng customs. Yun nga ho, hindi naman po natutuwa po tayo. Pagdating po sa pagka-kolekta naman po, kumbaga kahit pa paano yung nakakaganda po sa collection po ito, wag lang mo bababa po ang ball. Wag lang bababa. Hinihintay po natin yung magiging mangyayari sa decision po sa excise tax. Kasi ang excise tax po na kolekta po ng 2025, napakalaki po niyan, 200 to 230 billion po yun. Ibig sabihin, mga 20 to 25% po yun ang total collection po. Nabanggit na po ba sa inyo ng Malacanang kung ano ang direksyon? Suspend altogether or babawasan lang? Inihintay din po namin yung wala po kaming advance information doon. Sinusuri po talaga nila yan. Kumpleto po ang team ni Pangulong Bongbong Marcos, of course, para alamin po nila alin po yung talagang higit na makakatulong po sa bansa. So kami lang po yung naghihintay po ng decision po nila. Actually, yung palang enrolled copy ng bill na naaprubahan ng both houses of Congress, wala pa sa Malacanang. Ready na nga raw po ng Pangulo yung ballpen niya. Para pirmahan pero wala Nasaan pa. kaya? Hindi pa daw hindi pa nagagawa yung enrolled copy. Dapat maapurahan ng Congress. Anyway, Congress yun. Pero Commissioner, pakiulit nga ho, ilan yung excise tax ng 2025 na pwedeng mawala kung gagawin yan ngayon? Nasa 200 to 230 billion po yun. No? Sa VAT naman po, 120 to 160 billion. So, balit ang pinag-uusapan naman po ngayon yung excise tax. Excise tax. So, 200 to 230. Combined na ho yun na billion. Magkasama na doon yung diesel tsaka yung gas, yung gasolina. Opo, pinagsama sana po yun. Gasolina, diesel, kerosene, LPG. Opo. Okay. Commissioner, ang balita na papunta pala kayo ng Cebu, kaya lang isang tanong na lang bago kayo sinisigawan na raw kayo ng magandang stewardess dyan. Ano po ba lakad nyo sa Cebu? Yung pong kasing problema po, suliranin po na ating mga OFW sa kanilang mga balikbayan boxes na iniwan po. Pinabandonan ng kanilang mga importers at forwarders. Nire-resolve po natin yon dahil pinagpunan po nila yan at kailangan po matulungan natin sila ng libre upang makarating po sa kanilang mga natitira po mga boxes. Libre to. Gano'ng gano'ng kadami yan yung sa Cebu lamang? Naku, sa ngayon po, yung na-i-deliver na po namin, mahigit 45,000 boxes na po yun. Grabe. Ang nawala po, ang kumbaga, yung total, yung kabuang halaga po na naloko po sa ating mga kababayan, mga 330 million pesos po yun. O isipin nyo, singil po yung mga kababayan natin, pero hindi naman po diniliver yung mga boxes nila. Madidemanda po ba yun? Maididemanda po ba yung mga responsable dyan? Opo, mabigat po yung kasong pinasasampa po namin yan kasama ang NBI. Ano po yan? Large-scale estafa through cybercrime. So pag nagtuloy-tuloy na po yan, yung mga lokal na mga kumpanya dyan,
Nobel po yan pag pumasa po kami sa piskal, hanggang korte po. At Oo, pinipilit po namin idugtong po yung mga kapartners po nila sa abroad. Yun, oo. Anong kumpanya ulit yan, Commissioner? Nako, nawala. Hello? Pakiulit po. Go ahead po. 11 kumpanya po yan. Ang Dahil pala. pinakamalaki po dyan, yung Makati Express. Makati Express. Ayun. Okay, Iba yan po, pa. At 10 iba pa. Okay. At sa po iba pa. Okay. Commissioner, maraming salamat po. Maraming pa Thank kami you. gusto itanong sa inyo tungkol sa vape at iba pa, pero ayaw Next time. maiwanan kayo. Thank you. Salamat din po sa pagkakataon. Magandang you. umaga po. Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. 200 to 230 billion ang excise tax collection last year. Last year, Yung kabuuan. Pero ang kagandahan naman, hindi naman buo na yun ang mawawala kung sususpendihan man ng buo. Kasi Marso na ngayon. First quarter na eh. Patapos na eh. Oo. Patapos na. Saka ulitin po natin yung binanggit ni Commissioner, yung volume daw po ng petroleum products na dumating. Dumating January 1 to March 20 this year. ay mas malaki kumpara ng 315,000 metric tons kumpara sa same period last year. Oo. Ibig sabihin, marami talaga tayong Marami. Oo. marami tayong kaya nga Mahal nga lang. Mahal nga lang na ibinebenta. yun, pero kung magkano nila nabili yun, Mura pa. yun nga eh. Alam niyo po ba kung gaano kalaki na ang inilundag ng presyo ng petroleum products mula lang nung nangyari to? 97%! Tingnan nyo na yan. Oh. Kaya Magkano na ang magiging diesel ngayon? 100? 130 na. 130 na. 97% po, mga kababayan. Talaga naman, magbabalik po kami. Sandali po lamang. Oras po natin, 6:17. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumpachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:22, nagbukas po ang gobyerno ng Australia ng mga aplikasyon para sa prestigious Australia Awards Scholarship na magbibigay sa mga Pilipinong profesional ng pagkakataong mag-aral ng master's degree na magsisimula po sa 2027. Inimbitahan ni Australia's Ambassador to the Philippines, Mark Ince Brown, ang mga Pinoy leader mula sa public service, private sector at civil society na mag-apply sa programa. Dadalhin ng PCSO sa Batanes ang makabagong high performance at portable X-ray system na Rimex KA6. Ayan ayun pala yun, naka-picture na yan. Ito raw po ay kinilala ng National Aeronautics and Space Administration o NASA bilang top performer sa lahat ng mga high-end system na sinuri bilang potential equipment na maaring magamit ng mga astronaut. Sa pangunguna ng PCSO, ito ay i-deploy sa Sabtang sa Batanes para gamitin sa isasagawang medical mission. Isinasapinal na ng Malacanang ang pagbuo ng Crisis Committee na tututok sa supply ng pagkain at produktong petrolyo ng bansa. Ito sa harap ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan na unang sumiklab noong katapusan ng nakaraang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bago pa man iminungkahi ang pagbuo ng Crisis Committee ay ipinag-utos na ito ng Pangulong Bongbong Marcos.
Umabot na sa 400 ang bilang ng mga gasolinahan na nagsara sa gitna ng patuloy na pagsipa ng presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, PNP spokesman, mula sa 273 na naitalang saradong gasoline station noong nakarang linggo, ay umakyat pa ito sa 403 sa pinakahuli nilang monitoring. Alas 6:24 na umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agriin kayon, gising na. Patay na ng matagpuan ng Pasig City Police ang 15 anyos na dalagitang iniulat na nawawala noong pang March 18. Sinabi ng hepe ng Pasig Police o Pasig Police, si Colonel Hendrix Mangaldan, na ang natagpuang bangkay ay ang nawawalang si Isabel Sofia Tablate matapos itong positibong kilalanin ng kanyang pamilya. Sinabi ng pulisya na natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang pabrika ng feeds o pagkain ng mga hayop sa Barangay Santolan. Pasado alas 2 ng hapon, ilang kilometro lang ang layo sa kanilang tahanan. Nako. Natunto ng kinaroroonan ng dalagita sa tulong ng backtracking ng mga otoridad sa mga kuha ng CCTV. Natagpo ang malapit sa bangkay ang isang nylon cord na kasama sa mga susuriin habang isasalang ito sa otopsiya. Naku, napakalungkot naman ito. Napakalungkot. Oh. Patay naman ang dalawang babaeng magkaibigan matapos mahulog mula sa ika-16 na palapag ng isang kondominium sa Barangay Maharlika West sa Tagaytay City sa Cavite. Kinilala ang dalawang biktima nga sina Angel at Belle na idineklarang dead on the spot. Nangyari ang insidente alas 5:45 ng umaga kung saan bumagsak ang dalawang babae malapit sa plant box. Naniniwala ang mga otoridad na may foul play sa pagkahulog ng dalawang babae kahit pa may natagpo ang suicide note sa bag ng isa sa mga biktima. Nilinaw ng Malacanang na hindi pa natatanggap ng Pangulong Bongbong Marcos ang kopya ng inaprobahang batas ng Kongreso na magbibigay ng emergency power kay Pangulong Marcos na suspendihin ang excise tax sa langis. Gayunman, tiniyak ng Malacanang na agad itong lalagdaan sa sandaling mapasakamay ng Pangulo. Alas 6:26 ang ating oras. Masantosya kabuasan at sa kayo namin nagbangon kila. Suportado ni Senator Bam Aquino ang posibleng pagdedeklara ng State of National Emergency sa bansa upang matugunan ang epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga pangunahing bilihin. Ayon kay Senator Bam, nasa crisis level na ang bansa dahil sa sigalot sa Middle East, kaya't kailangan na ang maagap na hakbang ng pamahalaan bago pa lalong lumala ang sitwasyong kinakaharap ng mga mamamayan. Muling nagain ng reklamong cyber libel ang dating Senador Antonio Trillanes kaugnay ng mga paratang laban sa kanya ng 18 dating Marine sa DOJ. Kaugnay ito sa panayam sa media ng grupo na nakatatanggap umano siya ng milyong dolyar para ibigay sa ICI habang isinasagawa ang investigasyon sa dating Pangulo. Kabilang din sa mga respondent sa reklamo ang 4 na TV host na sina Byron Banatbay Cristobal, Oliver Coach Oli Cristobal, Master Judea at Paring RJ Piodina. Babala ni Trillanes, sa mga ito magsasampa siya ng kaso sa bawat interview na lalabas laban sa kanya kaugnay ng naturang issue. Sa ibang balita, hindi irerekomenda ng Department of Health ang mandatoring pagsusuot ng face mask sa kabila ng tumataas na kaso ng TB o tuberculosis sa bansa. Gayunman, sinabi ni Health Undersecretary Albert Domingo na hinihikayat ang pagsusuot ng face mask lalo na sa loob ng bahay kung may kasamang pasyenteng may TB, partikular sa 1 hanggang 2 linggo ng gamutan. Kailangan yung estima, yung kung bilang ng mga Pilipino may TB, ganun rin karami yung paghanda natin sa ating mga test, saka sa ating mga gamot. Kasi nga, libre ang gamot eh. So, ang bumibili niyan is DOH, tapos yung PhilHealth, tinitimpla rin natin yung benefit packages, no? Tinataasan rin yan, para talagang walang dahilan na matakot sa gastos man o sa mga availability ng mga gamot at mga testing supplies ang ating mga kababayan. Si Yusek Albert Domingo. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Hi sa mga taga Barangay Vitales, Parañaque. Abati na mo nga naman to si paring Sherwin, no? Pinuntahan talaga niya kagad. Nag-request lang si ang alam ko si Barangay Captain Alex Alvarez.
puro na lang anya kung saan nagpupunta saan-saan. si Sherwin, hindi man lang sa Barangay Vitales. Pumunta nga. Ganun ba? Ang Talaga dali naman naman. kausap. Bakit? Meron ba mga nakikinig dyan sa RH? Baka Magkakaalaman. naman puro request lang yan. Magkakaalaman sapagkat Sige nga. ngayon po ay may mamimigay po ng salapi. Ayan, oo. Diyan sa lugar na yan, kahit wala kayong lisensya, kahit wala kayong mga patotoo Ayan, ng inyong pagkatao, Ayan, basta oo. nakikinig kayo sa DCRH at nahuli kayo ng grupo ni Sherwin Alparo, ayun, Suswertehin na kayo. yun na, Ayan, oo. yun na. Oo. At ang ating Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! word of the day ay... Ka Jerry Labasan, eto na, tandaan mo na. Gusto mo bang magpunta dyan si Sherwin, gusto- ka Jerry Labasan? Gusto mo bang magpunta dyan sa Canlubang, Laguna? Ayan, Ayan, pwede. Basta may buko pa, ya. Ang ating word of the day ay very good. Dalawa pala yung ating word of the very day. good. Dalawa. Very good. Sinabi daw po kasi, ang ibig sabihin nito sa Tagalog, napakainam, napakahusay. Ayan. Ang ano konteksto nito, kumbachero? Sabi, galing pala yan sa salita ni Trump sa pangyayari dyan sa US at Iran. Trump lifts Iran threat after very good talks on ending war. Ayan, yun ang importante. Magandang Inalis balita, na raw no? ni Trump yung banta sa Iran. Yung ultimatum, ano? Yung ultimatum niya. Ilang 24 oras yun, 24 oras. At apat na 12. Engineer Tony Langel. Engineer Tony Langel, apat na 12 yun, ha? Inalis na pala niya yung ultimatum niya na yun. Matapos daw po ang napakainam, napakahusay na pag-uusap. Siguro napag-isip-isip na ni Donald Trump na pag binantaan niya yung Iran, binagbabantaan din siya na Iran. Gumaganti rin Oo, Talaga. matibay Sabi siguro na Iran, ang dami na naming nalagas dito. Ngayon pa ba kami... At mukhang marami pang naitagong Mukhang marami pa. armas, no? Ang ganda ng point na sinabi mo kahapon, kumbachero, sa lawak ng Persia, baka Sa lawak, ang tingin ng US, andito yung mga pagawaan nila. Andito yung mga launcher nila, andito. Siyempre, napag-isipan na rin ng Iran yan naman. noon pa. Ito, iisipin ng US, andito lang yung mga gamit natin. Correct. Tinan mo na yan, di maubos-ubos, atake ng atake. Saka yung sinabi nila, kumbachero, meron daw naval mines dun sa Strait of Hormuz. Subukan, parang gano'n subukan nyo lang. Oo. Ayan naman, nako. Abangan po natin ang mga development dyan pa rin po sa gitnang silangan. At kung masasagot nung ating maswerteng tagapakinig, ang ating word of the day, ikaw ay mananalo ng isang medium component. Oras mo natin. Achi, Mr. Jalomtang, Lakyam Samdihun, 6:32. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Nakabawi ang global stocks mula sa 4 na buwang pinakamababang antas. Habang bumagsak din ang presyo ng krudo matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump na inutos niya na ipagpaliban ang planong pag-atake sa energy infrastructure ng Iran na nagpagaan sa pangamba hinggil sa mas matinding oil shock.
Ginawa ng US President ang pahayag ilang oras bago ang tinakda nitong deadline na nagbabanta ng panibagong pag-atake na ngayon ay nasa ika-4 na linggo na. Sa kanyang post sa Truth Social Platform, sinabi po ni Trump na naging very good and productive ang pag-uusap sa pagitan ng US at Iran sa nakalipas na 2 araw hinggil sa nagpapatuloy na giyera sa Middle East, pero idinideny po ng Tehran na merong very good talks. Kaya ang sabi dito ng mga observers, hindi, nangarayom lang si Donald Trump. Nangarayom na. Sabagay. Dapat lang. Okay lang na mga rayom basta para sa kabutihan ng mundo. Sa kabutihan nga, ito po, matapos ang nasabing anunsyo ni Trump, bumagsak ng halos 10% kaagad ang presyo ng crudo sa world market, habang dito naman sa Pilipinas ay bumuo na ang Pangulo ng Crisis Committee na ang detalye ay isa sa pinal. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Magkano yung increase ngayon, UL, sa diesel? 18 pesos! 18. Maria. Pero utay-utay daw. 17 lang muna yata ngayon, bukas na piso. Talagang inaapura, no? Inaapura. Natatawa na lang tayo eh. Pero kung narinig po nyo yung ating panayam kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, napakadami palang dumarating na imported fuel sa atin ngayon versus last year, yung volume. Kumpara pa sa supply last year. Tumaas 8%. daw po ng 8%, mga 315,000 metric tons po yung binabanggit. At yung pong mga dumating na ito ay in order presumably sa mas mababang presyo. At sa siguro mga matagal na yung 1 buwan, kumbachero. Talaga? O 20 days na 20 days ibibiyahe. ibibiyahe. So ang order niyan ay mga 2 months ago, kumbachero. Correct. At kung meron man dumating for example, kumbachero, dumating nung Biyernes. Nung March 20. No March 20, in all likelihood, hindi galing sa Middle East yun. Galing na dyan sa kanilang mga refinery dito po sa mga kalapit nating bansa. Nabanggit yung Thailand, Malaysia, at Taiwan, at Singapore, kumbachero. Singapore, andyan po yung mga refinery. Kaya sa madaling salita, wag na tayong magpakahirap pa. Nabili talaga nila yon sa presyong napakababa pa. Ayan. Tiba-tiba talaga. Tiba-tiba itong mga oil companies. Tiba-tiba talaga. Pero bakit pumapayag ang ating pamahalaan sa ganun? Tsaka bakit kailangan magsara ang maraming gasolinahan kung sapat ang supply natin? Katulad niya, nag-message sa atin si Kuyang Elmer Ngo. Ang sabi niya, sa area namin, lahat ng Shell and Uni Oil Station, ubos ang diesel. Hindi pa raw sure kung kailan ang delivery. Ano ba yun? Are they making it appear na meron tayong supply problem? May shortage? Para lalo nilang pasiritin yung presyo pataas? Yun lang Yun lang report ng PNP na nasa 400 plus na gasoline station na nagsara. Ba't magsasara kung mas marami pa ang supply na dumating ngayon? Kaya nga kung mababasa po, ito po, meron pong istorya dito sa tenga ng
ng Philippine Star. Nababasa ba ito? DOE, Department of Energy, Oo. 500,000 barrels of diesel arriving. Di ba? Hindi pa pala kasama yan doon Hindi sa pa nakita ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Isip-isipin nyo, yung 500, yung isang barrel po ng fuel, ang katumbas po niyan ay 129 liters. O, tinan Ay, mo na. kwentahin mo nga, Jeric, 129 liters times 500,000 barrels. Kung napakarami Yun na nga, kwentahin mo nga yun. E di mga kanyan, mga 65, humigit kumulang 65 million kung ba yan? Ito, kinukwenta lang po. Ay, 129 times 500,000 barrels. Hig nga, 500,000 barrels. Ay, yung sinasabi ni Secretary Garin. 129. 64 million. Oo. 64 million liters yan. 64 million liters yan. Napakarami yan. Napakaraming kaya nga para maubusan ka, Houston, we have a problem. Hindi ba? Ano ba 'yon? Sinasadya ba nila yung scenario na kinakapos tayo ng supply Yun para na nga magkaroon ng justification yung mas mataas pa? Hindi pa ba kayo naaawa? Ang taas-taas na nun. Ang taas-taas Sobra na. Binili ng mura, binibenta na ng ilan na itinaas ka mo? 97% kumbachero. 97% na. 97%. Kaya nga iisipin natin ngayon, ang nagsasalita pa para sa kanila ang Department of Energy. Baka pwedeng barasuhin na ng gobyerno yan. Oo. Doon na lang sa, wag na yung wag nating sabihin, wag ho kayo magtataas ha. Hindi, pwedeng magtaas. Pero pwede bang magtaas alinsunod na lang sa kung ano nangyayari sa mga neighboring countries natin, kumbachero? Kaya nga. Wag naman 97%. Pwede 9%. Tsaka doon sa, yun nga ang tingnan kung magkano pa binili, kung anong period pa in order at nabayaran yung supply na yon. Correct. Dapat mga oil companies naman, medyo meron din namang pakiramdam. Yun. Makikiramdam din naman. Damay kasi lahat Ewan ko kung meron pa dito Diba? nakikinig sa atin na hindi pa nararamdaman. Damay po lahat, mga kababayan. Mula po sa kasulok-sulukang bahay natin, apektado, hanggang sa pinakamalaking kumpanya. Ito, hindi pa natin sigurado to. Yung ultimatum ni Trump na binawi, nakaigi ka agad, 10% ka agad 10%. daw ang ibinaba sa prices sa world market. Pero hindi pa natin sigurado yan kung magtutuloy-tuloy yan. Yes. Ang problema yan, kapag lumalapat, sinabi naman ng Iran, hindi! Gera tayo! Pag Iran naman na nagmatigas ngayon at naramdaman na medyo nangangarayom itong si Trump. Kaya nadali na natin. Birahin pa natin ang birahin. Diba? Ayun. Nako. Yan ang problema sa gera. natin. Sabi niya nila sa The art of war. And in war, walang panalo. Walang nananalo sa gera. Sabi nga, meron pang isang kasabihan tungkol sa gera, kumbachero. Yun daw, mga nagtatagumpay lang sa gera. Ang mga nagtatagumpay lang sa gera ay mga masasama lang talaga. Ay, totoo yan. Kaya nga may gumawa ng kanta na yan. Sabi, ang war ay stupid. Tama. War, stupid. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Ito, as of 6 in the morning today, ang Petron ay nagtaas daw po ng 10 pesos and 50 centavos. Sa diesel ay 17 pesos and 50 centavos. Mas malaki pala sa gaas, kerosene. At ang kerosene, 21.50. magkano na kaya ang kerosene ngayon? Kasi bago pa tong mga gera-gera na to, ang taas na ng kerosene. Grabe, tinaas ng gas. So wala nang ngayon. Kusinilya. Oo. Paano na yung bombahan gano'n, no? paano na yung nag-fishball sa Ayun na nga, sa school namin? Ano kaya gamit? Elementary. Ano kaya gamit ngayon sa pagluluto sa mga ganyan? Ito, sandali lang, may importanteng message na sa atin si Kuyang Elmer Ngo. Sandali lang po. Ayan nga. Yan nga, sabi pag tinago na yung supply, dito po dapat maging proactive ang gobyerno.
Ho? Mm. Andyan po yung Department of... may oil deregulation law tayo, pero andyan po ang Department of Energy, andyan po ang DTI, nandyan po ang NBI. NBI Director Melvin Matibag. NBI Director Melvin Matibag, baka pwedeng magkuhan kayo dito? Meron ba kayong kapangyarihan na mag-inspeksyon? Meron ba silang ganong kumbatsero? Parang authority na Palagay ko meron tanong dyan kahit Oo. wala namang moto proprio. Oo, parang ganun. Bakit sarado kayo? Wala na ho kaming wala po kaming supply dito. Patingin nga. Tingin nga, Pwede tingin bang nga. gawin ng NBI yun? Patingin nga. Pwede yan. Tapos magdala kayo ng patpat. Kaya itong si Senator Bam Aquino ang gusto talaga magdeklara na ng ng emergency. Para yan kapag tayo nasa ilalim na ng state of national emergency, yung mga ganyang bagay pwede nang gawin kung Yes, ang gobyerno ay mas makakagalaw. Makakagalaw ang Wag lang gobyerno. maabuso pero mas makakagalaw. Tandaan po nyo, kahit sa konstitusyon po natin, ito hindi naman natin tinatakot ang mga nasa public utilities kasama na po sa oil companies. Pero sa ating pong konstitusyon ay may nakasaad tungkol sa state of emergency. At kapag ka po may state of emergency ay maaari pong i-take over ng gobyerno yan. ang mga kumpanyang ito kahit na pansamantala lamang. Yung Gusto mga, ba natin mangyari yun? Mga kumpanyang imbued with national interest. Yan, public interest, national interest, mga kababayan. Kaya gusto nyo pa ba yun? Gusto nyo bang umabot pa tayo ron? Wag na po sana. Oras po natin, 6:50. Jerry 2x2. Magandang morning sa lahat ng mga nagbe-birthday. Nakakapaghanda pa ba kayo? Rico Hizon. Idol Rico Hizon. Idol. Happy birthday. Ngayon nga pala ang birthday ni Idol. Tahimik ka ha. Wala ba tayo dyan? Ganon din kay si Ka Jen Ramos dyan sa Marilao, Bulacan. Ka Jen, kumusta ba mga kalupaan natin ay binebenta dyan? Malakas ba benta ngayon? Basta tayo po mga kababayan, alam natin kung gaano kahirap at ang sitwasyon ngayon, kinakalampag natin ng gobyerno to be, may mga ginagawa na po ang gobyerno, pero as usual, mayroong mabibigyan, may matutulungan, pero mayroong hindi matutulungan. Hindi kayang, bilangin mo na lang yung mga Pilipino na hindi matutulungan versus dun sa mga nakakatanggap ng ayuda. Talagang magseselos yung iba eh. Talaga? Talagang ang bigat po ng sitwasyon. Kaya habang may ginagawa ang gobyerno, ay sana ang pribadong sektor na meron naman kahit pa paano, ay gayahin po ninyo makishare din. Makishare sa pagtulong. Kagaya nitong DCRH. Itong DCRH. Ito na naman ang DCRH. May naabot na naman. Ang DCRH talaga, iba eh. Iba Ayan sinasabi ko sa inyo. Dapat ganun. Importante po ang pribadong sektor. Wag puro kabig, wag puro hamig. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Ang gobyerno ngayon, namimigay nung nakaraan, mga tricycle drivers, Metro Manila. Pero ngayon. Meron ba? Meron pa ba? Sige nga, alamin nga natin dito sa Manila. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry Anthony, wala pang alas 7 ng umaga ay umarangkada na ang pamahagi ng 5,000 piso na cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development katulad ng ang local government ng Maynila para sa mga driver ng public utility vehicles. Ngayong araw dito sa kartilya ng Katipunan ay bibigyan nga ng ayuda itong mga driver ng TNBS na kabilang sa listahan ng iba't ibang transport network company. Ayun. Tulad ng Grab, Joyride at iba pa. Sa mga
Ngayon, doon sa pagbibigay ng 5,000 cash assistance sa Jerry Anthony, meron pang paalmusal. Aba, May iba talaga tong si Boss Cesar Chavez, ha? may libre pang almusal, tinapay, at itong arascado. Wow! Tingnan mo nga naman, 2,600 TNVS ang mabibigyan ngayong araw. Teka muna, boy. Mga TNVS drivers yan na mga taga Manila. Ganun ba? Mga taga Maynila lang to. Mga taga Maynila. Kaya yung 2,600 na TNVS driver ay pawang taga Maynila. So walang pumapasada ngayon na Grab tsaka Joyride. Andyan lahat. Oo, Pati joyride na yan. tapos madali naman ang kaya pagdating dito sa may pag nakita na yung ID nila, Kamukha ni Boy yung ID isa na nila, yan. yung lisensya, at nakalista naman yan sa mismong company nila na ibinigay dito sa Manila LGU. Teka muna, boy. Linawin nga natin. Mga ano yan, yung kasama ba dyan yung mga motorcycle taxi o mga ano lang yan, driver lang ng four-wheeled vehicle? Ha? Oo, ito yung TNBS. Iba pa yung motorcycle taxi drivers. Hindi pa yan. Ang nila ay March 28. Ayun, Bukas naman, sa Sabado mga pa. chauffeur ng jeep sa Maynila. Chauffeur, Ang driver, naka-schedule. PUV drivers. Oo. Tapos, kaya naka-schedule yan, halimbawa ngayong araw, ito mga TNBS, bukas mga chauffeur ng jeep, sa March 26 at 27, mga delivery riders, Marso 28, motorcycle taxi driver. Kasi mula na ito ngayon, kanina bago mag-alas 7 pa, ang kailangan lang dali nila ay original at photocopy ng professional driver's license. Kung may mga wala sa listahan, binanggit ng mga opisyal ng na nandito ay meron naman help desk. Merong help desk dito. Gaya kasi nung nangyari nung nakalipas na bigayan sa mga tricycle driver, maraming hindi nakalista, kaya may help desk. Kaya yun ang yan yung kailangan na magtungo sila dito sa help desk para mabigyan ng assistance o tulong pa paano ang gagawin ng mga wala sa listahan. Mula dito sa Kartilya ng Katipunan, ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas. Boy, yung nagdala nung nainggit tuloy ako doon sa may buhat-buhat na aros caldo na yun no? Kanyon, sagot na ng City Hall yun, ano? Sagot na lang nga yan na ang nagpaprovide no, Manila Department of Social Welfare. Ayun. Sagot nyo na ito, palug, arostado ba ito? Nagbigay tayo ngayon ng arroz caldo, saka ng tinapay, malaking tapos bagay yan. water, sa lahat na pupunta rito ng mga TNBS. Kasi gusto ni Yorme, alam kasi ni Yorme, yung iba sa kanila umalis pa na maaga, hindi pa nakakapag-almusal. Yan ang mayor. Lugaw. Yan ang mabilis. Lugaw, tsaka tubig. Tinapay, tsaka tinapay. May tinapay pa. Ayos. Okay. Ayos. Yan si Director J. Reyes de la Puente. Balik sa'yo, Anthony at Jerry. Thank you, Boy G. Katonying at ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Hey, congratulations pala sa bagong NBI NCR Regional Director, si Attorney Emeterio Don Gallo Jr. Congratulations! Sandali lang, Director Melvin Matibag, sandali lang. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 5 minuto na makalipas ang 7 na umaga.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Balita pa. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, presyo ng krudo sa world market bumagsak matapos ipagpaliban ni Donald Trump ang pag-atake sa power plants ng Iran. Pilipinas may sapat na supply ng langis, wala ring oil crisis ayon sa BOC. Halaga ng piso bumagsak pa sa all-time low na 60.30 kada dolyar. Pangulong Bongbong Marcos bumuo na ng crisis committee sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Panibagong tigil pasada ikinasa sa Huwebes at Biyernes. At isang taong gulang na bata sugatan matapos aksidenteng matusok ng nail pusher. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Kausapin na natin na kaagad, kombatsero. Si NBI Director Melvin Matibag. Director Melvin, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying at Ka Jerry at sa libo-libo, bilyong-milyong nanonood po at nakikinig sa inyong programang 2x2. Opo, Director, ang mga gasoline, marami daw pong gasoline station, ilan kumbatsero yun? 400 plus. Mga 400 plus daw po na mga gasoline stations ang pansamantalang nagsara. Dahil daw po sila ay wala na maibenta, yun ang sabi nila. Yun ang sabi nila. Pero ang sinasabi po ng customs lang kanina, ang dami-dami daw pong mga shipment ng fuel. Mas mataas pa compared to last year. Opo, same period last year. Yes, at nasabi din ng Malacanang, wala tayong problema sa supply basing on the report po ng Department of Energy. Ano po gagawin ng NBI dito? Considering baka may mga matatalino at madidiscarding mga negosyante. Well, maganda po na nakikinig ako sa inyong programa at nalaman ko na marami nagsara pero napakarami po masyado niyan at alam niyo po yung pangunahin talagang nagmo-monitor ng mga gasolinahan ang DOE in coordination with the PNP and JLG pero sa mandato naman po ng NBI under Republic Act 10867 kasama po yung sa amin na mutuo proprio pwede po kaming mag-initiate ng investigation, case build-up at assistan yung mga agency po na nangangailangan. Kaya salamat po at nalaman namin yan. Ako po pagdating sa opisina mamaya ay magbubuo ng team para bisitahin po yung randomly yung mga gasolinahan para tanungin po at i-check po sila kung talaga namang wala talagang supply yung gasolinahan kaya po nagsara. Meron ang pinaka masagawa kasing mangyayari Director, yung bang yung scenario maglalagay ng isang magpipinta ng isang scenario na para bagang nagkakaubusan na. May shortage. May shortage na, Director. Well, tama po yan. Saka una-una po, at titingnan natin yan, yung Republic Act 7581, yung price act po, which is strictly prohibits hoarding and profiteering. Saka yung cartel behavior po. Ibig sabihin po, baka may pag-uusap-usap to create a scenario na talagang merong shortage na malaki at yun po will amount to economic sabotage which will give even greater penalty po sa mga mahuhuli papapatunayan na lumalabag po sa mga batas na ito. Tama kayo doon. Economic, kapag suma-suma lahat yan, economic sabotage na yan. Ano ho bang parusa sa ganun, Director?
Well, yung pong ganyan, yung pong lalong-lalo na kung may panahon talaga ng krisis, yung hoarding and refusal to sell, kung meron naman, meron pong mga fine at imprisonment po yan at forfeiture. At pwede po closure po ng kanila pong establishment. Ayun. Kaya po yung mga parusang pwede ibigay po dyan. Malamang may kulong pa yan eh. Opo, at saka pwede po natin kumpiskahin, forfeiture yung kanilang mga goods at the government will decide kung ano pong gagawin doon. Nakakapagtaka lang Director, ito mismong government agency rin na nagsabi, Bureau of Customs, mas mataas ang supply na dumating sa Pilipinas hanggang March 20, hanggang nung Biyernes lang. Hanggang nung Biyernes, yes. Compared to last year, mas mataas ng 18%, 300,000 plus ng bariles yun, Bariles, barrels of oil na mas mataas. Opo. Tapos makakarinig tayo na nasa 400 plus gasoline stations na ang nagsara. Parang hindi Hindi pala bariles, metric tons. metric tons. 315 metric tons. 315,000 metric tons more than Same period last year. Oh. And yun nga Director tapos meron ngayong 400 plus na gasolinahang magsasara dahil wala raw stock. Yan na po yung lalong-lalo nating magiging basihan kung bakit tayo kailangan mutuo proprio mag-imbestiga dahil may pronouncement po yung isang ahensya na katulong natin sa pagpapatupad ng mga patakaran. May pronouncement na gano'n. Yan po yung susundan natin. Siguro po hindi lang po yung mga gasolinahan yung pupuntahan natin. Tatanungin natin kung saan pong mga oil depot dinala yan at nandoon po. So malawak po na investigasyon at talagang ito po pasok po sa mandato ng National Bureau of Investigation para tutukan at tingnan po yung pangyayari dahil baka po mamaya mayroon pong namumuo o ginagawa na large-scale economic sabotage po na makakasama po sa ating bansa. Sinasamantala. Yung may mga, ang pinakapangit sa lahat, yung may magsasamantala. Director, pagka po balimbawa, sample lang ha, may isang team kayo ng NBI agents pumunta sa isang gasoline station, sarado. Pwede bang kahit na walang search warrant sabihin kami mga taga NBI, pwede ba naming malaman ba't kayo wala po laman tong tangke namin eh. Pwede bang makita? Pwede bang sabihin pwede po yan namin silang imbestigahan, hingi ng meron po mga papel yan, delivery records po nila. So titingnan po namin sales records and also to the extent na pwede namin pong tama po siya kanina. Sukatin pong actual yung kanila pong mga tangke kung meron po talaga ho. Nako, yun, babalayan sa mga nakikinig sa ating gasoline stations, mga gas station owners na baka akala nyo walang makakabuko sa inyo. So ito po, nationwide po itong gagawin yung order na to, yung para sa mga NBI natin. Kasi meron naman po tayo mga regional offices na pwede po mag-implement nito. Kasi nga po, normally, yung tinatanong nyo po yung sa search warrant, kung meron pong mga sinabi, halimbawa, sumbong na may violation. Pero apparently, kung meron pong pagsasarang ganyan, there is a probable cause for us to investigate further. Ayun. Mahina mo yan. Pero teko muna, kasi ang NBI walang uniforme yan, kumbachero Oo nga, baka may magpanggap na NBI. Baka may mga magpanggap na NBI dyan. Ano ho bang, may tsapa ho ba kayo na pwedeng ipakita? Meron po, may mga ID po yung ating ahente. May tsapa. Meron po mga ID yung ating mga ahente. Tsaka kung paalala na rin po sa publiko para hindi naman po magamit at maabuso yung pangalan ng aming ahensya. Kung meron pong ganun, makipag-coordinate po. Pwede po naman tumawag sa amin. At yan po, kung meron pong ganun, dadalhin po namin yung sa official na opisina ng NBI yung mga aabutan po na tao para hindi naman po inaresto para po a continuous investigation po na ginagawa. Saka kung may mga salbahe ba makarinig sa inyo, magpapagpanggap nga NBI, makutawan nga yung gasoline station may mga mangotong na ganyan. Hulihin din po namin yun kasi ka Jerry. At ikukulong po agad. Baka may mga tsapa pa kayo dyan na pwedeng magde-deputize para nagde-deputize pa ang NBI. Ako pala buti po binanggit niyo sasamantali ko po din pagkakataon. Salamat po na bagitin nyo. When I assume office, lahat po ng inisyu na confidential agent or consultants ng NBI, doon po ako pumasok noong February 21, ay considered cancel kung hindi po ako ang nakapirma at nagbigay po ng confidential agent. Nako! May monitoring ba kayo? Gaano karami yun, Director? Meron po, may listahan po ako sa aking opisina. May po yan,
mga ilang libo ho ba yung na-issuehan ng... Ay, di naman po ganun karami. Pero canceled na lahat yon. Opo, pagka hindi po ako ang nakapirma at ako ang nag-atas, wala na pong visa yun. Opo. Bakit nyo naman... Wala pa po ako na-issuean. Wala pa po ako na-issuean. Wala pa. Pero, dapat po mga empleyado ng NBI. bakit po ba, may mga report ba kayo na naging maluloko yung mga special May agent pag-abuso na yan? ba? May mga ilan naman po, pero yun naman po karamihan. Force multipliers po namin yan, mga tumutulong po sa amin yan. Kaya malaking bagay din po nakatulong po sa National Bureau of Investigation. NBI ako, sabi niya, NBI ako. Sabi niya, pulis ako, sabi niya. Pulis ka ba? CIDG ako. Sabi naman ng isa. Ang bira. Director, salamat po sa oras. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Mabuhay po. Si NBI Director Melvin Matibag. Anthony Tamberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Hoy, Sherwin, standby na dyan sa Barangay Vitales, Parañaque City. Oras po natin, Kityam Chaplak. 7:16 na umaga. This time check is brought to you by Ahing balita. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Alas 7:22 na ng umaga. Hoy! Mga taga Barangay Vitales. Chairman Alex Alvarez. iba kang mag-request eh. Si DJ Sherwin Alfaro ba naman ang binigyan mo ng request? Ayos, andyan kagad. At nandyan na siya at bakit umuulan ba? Para nakakulubong tong si Sherwin. Sherwin! Go! Anthony, Jerry, Ano ba yan? dito yung aming team ng MPI dito sa MPI. raid natin. Kami yung Malakas Promo Inspector. Ayun. Ang mga agent natin ng MPI nakatunog, nakatimbre dito sa Barangay Vitales na may isang May nakasara. Nagpapanggap muna akong basura kasi baka mamaya makita ako. Kaya nagdi-disguise muna tayo na mamaya. May nakasarang gate daw diyan sa likod mo. May nakasarang gate. Oo, yan. Nakikita nyo yung gate na green na yan. Yan. Hindi yan yung papasukin natin. Huwag kayo mag-alala. Ligtas yan. Pero itong pupuntahan natin, ka Jerry Katunying, balitang-balita dito sa Barangay Vitales. Dahil tinimbre ng barangay natin, ito yung barangay. Nakikita mo yung barangay, nasa likod natin. Ito, malakasan, nakikinig sa DZRH daw itong bahay na ito. Sure ka dyan ha? Pero gusto Nakikinig natin yan, ha? malaman, kasi kung walang pagtataas sa presyo ng battery charging. Kasi may yan battery binabati ng charging sila. NTI ngayon na dapat inspeksyonin yung mga istasyon kung walang pagtataas na malaki sa presyo ng mga charging. Pero ito mukhang walang pagtataas dito dahil tignan mo naman lahat ba ng baterya dito sinacharge na maayos? Sinacharge po na maayos. Walang pagtataas ng presyo. Kano ang charging nyo kada kilowatt hour? Ang isang battery, 100. Mataas. Battery ng radyo? Battery ng sasakyan. Hindi kala ko pang EV. Pang EV ba? Ako nga kala ko yung mga battery ng laruan, battery ng radyo, ng flashlight. Pwede naman mag-charge ng magdadala ng sariling charger. Ang ganda ng radyo niya. Raymond Conda po. Kuya Raymond, bantahin mo. Tingnan mo yung radyo nila yan, no? Ganda. Luma na, kailangan na talagang palitan. Pero ang ganda ng radyo niya. Lagi po. Lagi nakatuning kayo niya sa kay Jerry. Si Jerry ba po? Sino paborito mo announcer tuwing umaga?
Jerry ba, 2x2. Yes, sir. Anthony Taberna. Anthony Taberna at Jerry ba, 2x2. At meron ka 1,000 pieces. Salamat, 2x2. Raymond, Anthony Taberna. Raymond, nagcha-charge ka rin ba dyan ng mga... Salamat, lalo na kay Sherwin. Oo. Raymond, Po, nagcha-charge ka rin ba dyan ng mga electric vehicle? pwede rin naman po. Mga EV? Nalobat, napadaan, iniiwan po nila rito. Pwede. Naka-set up yung, kung mo dyan, yung... Meron ka talagang EV charger? EV charger? Meron kang ganon? May sarili po silang dalang charger, tapos may extension lang ako. Yung mga portable lang. May mga portable. Meron kasing ibang mga EV, electric vehicles, na hindi lahat ng outlet pwede lang magsaksak doon. Meron po. Ikaw naka-set up ka na. May mga battery po kasi na pwedeng i-charge kung saan, pwede ring may sariling portal sila. Maganda bang negosyo yung battery charging? Sakto lang. Sakto Minsan lang. wala. Minsan walang wala. Ganun? Pagka habang naghihintay ka dyan ng kliyente, ano ginagawa mo, Raymond? Wala, nakikinig po sa... Ayos ang sagot. Ayos. Sherin, bahala ka na. Tanungin mo na sa word of the day natin. No? Talagang mukhang swerte mo ngayon dahil ilan na nagpa-charge sa'yo ngayong umaga? Kanina may isa. Naka-100 na pala, okay na yun. Pero kailangan makuha mo yung ating medium component. Pag nakuha mo ang ating word of the day. Very good. Very good! Yun! Nakuha mo ang ating medium component at sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng Deezer H Alagang Astron. Alagang maasahan at meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa Deezer H. At syempre, ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Private Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with stain-away formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubus yan. And speaking of labahan, hindi mo na lalabhan, diretso mo nang isusot ang pinakabagong disenyo ng t-shirt ng Deezer H na minomodelo ng Charging Boy na may pinakamalalim na dimple. Maraming salamat sa 2x2 kay Anthony Taberna at kay Jerry Baha sa DZRH at kay Sherwin. Maraming salamat. Thank you. Pasado. Jerry, Anthony, pasado. Hindi yan ang lalamang itong charging station natin na raid ngayong umaga ng mga tauhan ng MPI. Malakas Promo Inspector. Aris number 6, Sherwin Bata Alvaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Upang sugpuin na lumalalang kaso na illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro, laban dito ay inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Sinabi po ni PAGCOR Chairman Al Tenco na matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa mga illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang PAGCOR website para po dito. Balik! Pangunahing balita! 7:30 na ng umaga. Tuloy ang ating mga balita. Isinugod po sa ospital sa Bonggao, Tawi-Tawi ang isang taong gulang na batang lalaki matapos na matusok ng nail pusher sa kanyang dibdib. Naku po! Ayon sa Integrated Provincial Health Office at Tawi-Tawi Provincial Hospital, hindi daw po napansin ang magulang na naglalaro ng nail pusher ang baby at aksidente itong natumba. Dahilan upang matusok siya sa kaliwang bahagi ng dibdib. Ligtas na ang baby matapos mailalim sa operasyon habang pinaalalahanan po naman ang mga magulang
na mahigpit na i-monitor ang kanilang mga anak at ilayo sa mga bagay na delikado at maaaring makasakit. Bumagsak ng 10% ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado matapos na ipagpaliban ni US President Donald Trump ang planong pag-atake sa power infrastructure ng Iran. Batay sa ulat, higit sa $11 ang ibinaba ng Brent crude habang $9 naman ang ibinagsak ng West Texas Intermediate o WTI. Katumbas ito ng one-week low record sa halaga ng petrolyo. Kasabay nito'y sumigla rin ang stock market at umakyat ng higit 200 points ang Dow Jones Industrial Average habang tumaas ang S&P 500 at Nasdaq Composite ng higit 1.5%. Bumuo na ng Crisis Committee ang Pangulong Bongbong Marcos para tugunan ang epekto ng nangyayaring krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isinasapinal na lamang ang dokumento para rito. Gayunman, tumanggi muna si Castro na magbigay ng detalye tungkol sa naturang komite at hindi rin ito binanggit kung sino-sino ang bubuo nito. Sabi ni Castro, pangunahing tungkulin ng Crisis Committee na tiyaking hindi mauubusan ng supply ng langis at iba pang pangangailangan ang mga Pilipino. Ang sinabi po nating Crisis Committee, ito po ay tututok, lalong-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Palace Press Officer Claire Castro. Mas marami pa ang supply ng langis sa bansa ngayong taon kumpara nung nakalipas na taon, kaya't hindi pa dapat magtaas ng presyo ng krudo o magtaasan ng presyo ng krudo. Ito ang sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa gitna ng sunod-sunod na big-time oil price hike at kasunod ng pahayag ng Malacanang na wala pang krisis sa langis sa Pilipinas. Ayon kay Nepomuceno, mahigit sa 4 na milyong metriko tonelada ng langis ang pumasok sa bansa mula January 1 hanggang March 2026. Mas mataas na ang mahigit sa 315,000 metric tons kumpara sa parehong panahon nung nakaraang taon. Ibig sabihin, normal anya ang supply ng petrolyo at kung volume ang pag-uusapan, sapat pa ito at walang krisis sa langis. Komisyoner. Ayun. Tama. At 8% ngayon. Tumaas pa ng 8% itong supply natin. Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Tayong dalawa lang nakarinig. Sinikret namin talaga yun eh. Sinadya namin yun eh. Muli pong sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 60-30 ang palitan ng piso kontra dolyar. Nalagpasan ito ang 60-10 per dollar na naitala nitong nakaraang Huwebes sa harap ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Umarangkada na ang panibagong big-time oil price hike sa produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Department of Energy, tataas ang presyo ng gasolina 6 pesos and 47 per liter. Ang diesel naman ay 11.88 at 13.66 sa kada litro ng kerosene. Ayon sa kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy na umaapila ang ahensya sa mga oil companies na utay-utayin ang pagpapatupad ng price increase. Nauna nang nagbabala ang DOE na posibleng pumalo ng hanggang 130 pesos kada litro ang halaga ng diesel ngayong linggo. Alas 7:34 na ng umaga. Susunod! Dito boy! Sino tong lady politician at singer na feeling sikat pa rin? Mahilig sa pawa ng sino mang nakakasabay mag-perform sa stage. At higit 200 TNVS drivers may ayuda sa San Juan. Yan at iba pa sa pagbabalik na Pangunahing balita. 7:34. This time check is brought to you by Ay, Kasoji Jimenez. Si General Diaz ibang gustong mangyari kumbachero. Ano gustong mangyari? Ang sabi niya, dapat maparusahan
ang mapagsamantalang oil importers, mga swapang. Yan, Hindi, pero yung oil importers nga, ako, wala pa nga akong problema doon. Kung nag-i-import sila. Yung mga smuggler ng langis, payagan natin yan. Payagan muna natin. Yung mga oil importers, smugglers. Pero ang sinasabi natin, yung nagbebenta sa sa ating mga kababayan, sa mga motorista natin. Hindi po ba? Yun ang tanong tama ba yung presyo siguro sasabihin ng mga gas stations, kung lang naman kami binabagsakan lang naman kami. Ang presyo naman namin, hindi amin Kaya yun na nga Kaya nga dapat talaga, tama, kumilos na rin talaga, tama yung action ni NBI Director Melvin Matibag para ma-check talaga lahat. Saka yung mga oil, natatandaan ko noon si panahon ba ni GMA yun? Nagkaroon din tayo ng ganitong crisis sa langis. Mga 2007 yata yan o 2008. Di ba, mainit din nun ng oil smuggling. Hindi ka ako nagkakamali. Pinayagan yun Pinayagan Pinayagan. Parang nakagalitan pa nun ng customs Bakit ba huli kayo nahuli? Huli kayo nahuli. Yan nga ang kailangan ngayon. Ayan, mga smuggler ng oil. Binibigyan na kayo ng go signal ni Kumbachero. Ito na ang panahon ninyo para umaksyon ngayon! Ay, baka kailangan nyo na pagpalit ng bubong ng bahay, Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Puntahan natin si Edniel Parosa na nando doon sa San Juan. Meron ding bigayan ng ayuda dyan. Ang tanong, Edniel, may aros kaldo ba dyan? RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Walang almusal, Jerry at Anthony. Talo kayo ng Maynila. Talo ng Maynila. Hinahanap ko yung binibida ni Kuyang Boy Gonzales, wala rito nakikita ko dyan. Pero dito yung mga nakausap natin, alam mo, binabanggit nila, Jared Anthony, pang 2 araw na gasolina lamang. Ito 5,000 pisong ayuda para sa mga transport network vehicle service. Nagpapasalamat man sila syempre sa tulong. Aminado ang mga TNTS driver na beneficiary itong cash aid dito sa San Juan. Malaking dagok pa rin talaga yung tuloy-tuloy na pagsirip ng presyo ng produktong petrolyo, lalo pa ngayong araw ng Martes. Sabi ng ating mga nakausap dito sa may San Juan na Atrium, hirap silang mag-budget kahit may assistance kasi hindi naman din daw tumataas yung pasahe. Habang tuloy-tuloy yung pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Pakinggan natin sila. Tulong sa pang-araw-araw. Ano lang, panggas lang talaga. Panggas lang talaga. Dalawang araw na panggas. Dalawang full tank. Dalawang full tank. Pag yung full tank na, may bibiyahe mo, siguro mga 2 araw lang din. Empty na naman. So, pamasahe, mababa. Pamasahe, mababa. Sobrang baba ng pamasahe. So, mo, sasakay ka ng pasahero, booking mo 64. Magkano ka sabihin na? 88. Buwang 261 silang beneficiaries mula sa 14 na TNTS operators na nakatakdang makatanggap ng financial assistance. Dito lamang yan sa syudad. Katukoy sila sa pamagitan ng kanilang partner operators na sila namang nag-submit ng listahan sa LTFRB at kalaunan sa Department of Social Welfare and Development. Kaiba sa mas malalaking syudad gaya sa Maynila at sa area ng Quezon City, maikli lamang yung pila rito at hindi naman ganoon ka dinagsa kahit alas 7 ng umaga itong simula ng bigayan. Pero narito din itong mga tauhan ng DSWD, of course, kanilang city counterpart at mga coordinator mula sa Grab, Angkas, Move It at Joyride, itong mga malalaking TNBS. Ang trabaho nila, tumulong sa pag-guide ng beneficiaries na dapat ay nasa listahan at dapat ay residente itong syudad ng San Juan. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa sabay-sabay pala yan. Tingnan mo naman sa ngayon. mga ibang iba-ibang LGU yan. So, pero DSWD ang namimigay DSWD yan. Kaya kung magbubuk ka pala ngayon ng TNBS, Grab, Joyride. Nako, mahal yan dahil kokonti sila ang kaya available. Actually meron akong medyo nahiwagaan ako sa kwento ni Manong driver Sabi niya ang pamasahe lang sa Grab mababa daw na hindi naman ako naniniwala. 64 lang daw. 64 lang daw yung parang ang kikitain niya 64 lang. At ang sales niya 64 lang.
ang gasolina 88. Parang ganun yung sinabi niya eh. Parang hindi yata ganun. Yun doon na tayo sa tama na kwentuhan. Yung tamang kwentuhan lang. Total, kwentuhan lang naman yan eh. Kwentuhan lang naman eh. Doon na tayo sa malapit-lapit sa katotohanan. Ang totoo po nun, ang mahal po ng Grab. Mahal Ang mahal po. Oo. Ewan ko kung nakasakay na kayo ng Grab na 64 pesos lang ang babayaran nyo. Ala pa. Oo. Oo. Itong, Try nga natin. Nasaan ba yung Grab? sige, susubukan namin ha. Yung 64 pesos ewan ko kung may 64. Meron bang kan? May minimum fare ba sa... Hindi ko alam eh. Basta't wala naman eh. hindi pa ako nakasakay ng less than 100. Kaya nga eh. Walang ganun. Kumbaga, okay naman eh. Hirap na nga tayong pare-pareho eh. Di ba? Lahat naman ay nangangailangan. Halimbawa, ito, bigyan ka ng 5,000. Totoo naman yung sinabi nung na-interview. Dalawang full tank lang yan. Ubus na yan eh. Mamimili lang naman tayo. Dalawang full tank o wala. Sa sitwasyon ngayon ha. Tsaka tulong lang nga ito. Kaya nga ayuda lang tawag dyan eh. Ayuda lang naman eh. Hindi natin pinapagalitan yung mga Grab drivers o yung TNVS drivers. Ito, mula lang dito hanggang sa Manila City Hall. Okay. Ilang kilometro lang yan? Baka mga 3-4. Oo. 205. Kumbatsero. 205. Ang lapit lang yan. Hindi ba ang propaganda ngayon ng mga kotse? Dito ka sa amin. 12 kilometers per liter. Di kita na siya doon. 'Di ba? Kaya nga eh. Meron naman, wag naman yung anyway, subukan nga natin dito sige, naman sa malapit-lapit. Halimbawa sa Admiral Hotel. O kaya sa Pasay City Hall naman. Pasay Manila City Hall sige, kanina. Pasay City Hall. Ito, wala pang 2 kilometro. 134. 134. Wala pang 2 kilometro yun, kumbatsero. Tingnan mo na. Labi. Ito, MBC, Tumowa. Ito, mula DCRH hanggang MOA. Gaano kalayo yan? Anong distance yan? 153 pesos. Yun na nga. Wala, kumbaga, mahal din talaga. Meron tayong tinatawag na let us... malayo pa pala yung 4.7 kilometers. Pero ito, City Hall lang. Hindi, matraffic kasi dito eh. Baka ditong MOBA, isang diretso lang eh. Parang sandaling-sandali lang yan eh. So, ang sa atin, maswerte nga yung mga nandito sa Metro Manila dahil may ayuda. Agad. Andyan ka Tandaan agad. po nyo, ang TNVS ay yung tricycle driver sa Metro Manila, areglado na, nabigyan na. Nauna na sila eh. Yung mga taga-probinsya, iro-roll out pa lang. Yung PUV, ibig sabihin mga driver Jeepney. ng jeep, sa April 6 pa yata eh. Di po ba, mga kababayan? So, kasi kaya pala magrarally yung mga jeepney driver eh. Oo. Mahirap talaga sitwasyon ng mga drivers ngayon. Pero pagka may nadagdag sa'yo kahit papano na hindi mo naman inaasahan, ayos. Na hindi mo naman pinaghirapan, hindi mo pinagtrabahuhan, nadagdagan ng pera mo, pasalamat na. I-appreciate natin yun. Malay nyo naman, kagaya nung ginawa ni Donald Trump, bumagsak, dahil sa hindi na niya itinuloy, yung ultimatum, bumagsak po yung presyo sa world market. Sana magtuloy-tuloy. Malay nyo naman, pagising natin sa isang umaga, balik na sa 12 pesos ang presyo ng diesel. Magpapatuloy po tayo. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Let's Marvin Gaye and get it on. Oy, magandang umaga kay Kong Doming Mariano. Kong Doming Mariano, kumusta po ba si Governor Ebdane? Governor Ebdane. Gov Ebdane. John Ebdane ng Zambales.
We got this Ay, magandang umaga rin kina Kuya Francisco Kiko Gutierrez at Kuya Tyke Flores at Daddy Edgy. Aba. Binabati kayong lahat ni Ramir. Iba talaga yung Ni mga Ramir, Ramir. Simbahon. Ayan. Ay, Kuya Ramir, kumusta ba? Prop. The naughty professor. Yeah. Magandang morning at happy birthday din kay Dennis Javier ng Terminal 3. Binabati kayo ni Kuyang Mel Magno. Aba, Kuyang Mel Magno, nakita ko nung nakaraang linggo eh. Papasyal-pasyal lang dyan sa Terminal 3. Lalakad-lakad lang. Ganun eh. Parang ikaw may-ari niyan. Parang panayang inspection eh. Merong palang nag-post no isang araw. Siguro galing siya sa abroad. Si Hey Darian, yung Hey Darian. yung ano ba yun? Political analyst tapos journalist na rin. Ano ba? Anyway, pinost niya kung Bachero yung tungkol dun sa naabutan niya from his travel siguro. Mahaba pila dun sa Terminal 3 immigration. Sa immigration. Tapos hanapin ko nga yung post niya. Actually, yung nakakatawag ng pansin yung post niya, ang kanya kasing konklusyon, ang kanyang konklusyon na kumbachero, is still worst airport ever. Sabi niya, total mess. Machines not fully operational for all airlines. No clear lines. All flights compressed into small slot. Privatization improvement kuno pa. Ayan, Richard Heydarian pala, kumbachero. Pagdating niya o paalis pa lang? Pagdating niya, kumbachero to. Pagdating niya. Ako naman, kumbachero, bagamat tama lang na tawagan ng pansin pagka may mga ganito. May ganun. Ganito. Baka nataon na dun nung dumating siya Tambak. Nagka-problema talaga. Nagkasabay-sabay ang lapag ng eroplano. Tapos baka nagkaroon din ng problema sa sistema. Sa sistema. May mga ganun talaga. Tapos ipopost mo, galit na galit ka, sabi mo, ganito, etc. Pero alam nyo mga kababayan, ito lagi yung naririnig sa amin ni Kumbachero to eh. Pag pumunta po kayo sa San Francisco o kaya sa Los Angeles Airport, ang haba ng immigration pila dyan. Talagang, pero kahit isang Pilipino walang nagre-reklamo dyan. Sa Hong Kong mo. lang eh. Sa Hong Kong lang. Hong Kong lang. Punta ka ng, pinakamalapit na yan. Malapit. Sa dami rin kasi na nagpupunta ron. Pinakamabilis mo na yung 30 minutes. Tama ka, kung nasa pila. Ito pa, yung mga nagpupunta sa Japan, yung Kansai Airport, kung tawagin sa may Osaka. Nako po, nanang ko po. Kung sistema pag-uusapan, magulo na, mapakahaba pa ng pila, pero ni isang Pilipino, ni isa, wala kang maririnig na nagre-reklamo. Magpunta ka sa Hanoi, Vietnam, kumbachero, napakagulo. Para kang sabihin mo, ano bang klaseng kwento, napakaraming turista, anong klaseng mga napunta ka na ba sa sibilisadong lugar, parang gano'n. Pero alam mo, kahit isang Pilipino, walang nagre-reklamo. Pero pagdating nila sa Pilipinas, puro reklamo. Makakita lang ng pila, nainip lang ng 5 minuto, 20 minuto, 30 minuto. Ang gusto niya, wakasan na ang mundong ito. Ba't ba ganun tayo mga Pilipino? No? Pero ako, nung itong weekend, nung dumating ako, takbuhan kami lahat. Uunahan kami doon sa E-Gate. Naparami tuloy yung nagpunta sa E-Gate. Mas napabilis tuloy yung sa counter. Ang bilis. Yung mga nag-counter na doon sa may tao, ang bilis. Kakaway-kaway pa sa amin. Pero yung sa E-Gate, wala rin naging problema. Isang salpak ng gano'n. Sandali, mga 20 seconds, di ba? Hindi na kailangan yung boarding pass. Passport na lang. Binabasa. Yun yung aking sinasabi kong Bachero. Bakit ba tayo umabot sa ganito na ang gusto na lang nating tingnan sa ating bansa yung mga kasawian natin. Oo, marami tayong kasawian pero pwede ba wag naman tayong magbumaba dun at nakapanghahawa pa tayo ng iba. Baka naman yung iba, ang hanap na lang yung negative para may content. Anak ng baka kayo. Kapag yata positive, hindi content eh. Oo nga eh. Ganun ba yun? Ganun na nga yata. Parang ganun na nangyayari eh. Oo. Kapag negative, marami ba ang followers pag negative? Kapag positive, konti lang. Ganun yata parang ganun na nga yata. Sus Mariano kain. Hindi, kompo, mga kababayan, minsan-minsan i-appreciate natin kung ano yung meron tayo. Maganda kasi yun eh. Masarap din pang good vibes din yun. Pampaganda rin ang aura yun, di ba?
Kaysa sa puro ka negative, nag-a-attract ka ng negative ano din. Totoo, kumbachero. Subukan lang natin subukan nyo. Tapos balikan nyo kami. Di ba? Ka Annabel Tapalya, di ba? Ayan, yan. Di ba? Alam ni Ka Annabel Tapalya, tsaka ni Kuyang Jerry Haspio. Ayan, Kuyang Jerry Asuncion. Ayan, kayo ha. Puro kung saan kayo Panilakad nyo ha. At magandang umaga rin kay RJ Panaligan. Lagi kang pinupuntahan ni Secretary Vince Dizon. Dyan sa, ang mga pinagbubutihan pala nilang ng gusto ngayon, kumbachero, yung mga flagship projects ng mga nakaraang panahon na inagawa ng pondo ng flood control. Kung saan dinala yung pondo, dinala sa flood control, nawala ng pondo yung mga flagship projects. At alimbawa yung naumpisahan nila RD Ronald Tanjan dati. Ay nako. Ingat po kayo. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan, susunod na. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on. Ang oras ay hatid